Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonselyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang. We have Thank you very 5 much. questions for you, Sec Claire. Yes. Thank you very much, Sec J. Lunchtime na raw. We begin with Maricel Halili, News 5. Yusek, magandang hapon. Yusek, may we have your palace's reaction lang po dun sa mga naging statement ni Mayor Baste. Una, he called President Bongbong Marcos as a liar. Sabi niya, press release lang daw yung sinasabi ni PBBM na reconciliation. And pangalawa, sinabi rin po niya, he is weak. Nakita daw natin yan sa midterm na talagang mahina siya, mayabang pa. Magsabi ng 12-0, natalo naman daw yung mga kandidato niya. Yun po muna, ma'am. Marami pa ba? Sige, hintayin ko yung iba pa niya mga sinabi. Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? Expected na ganyan ang kanyang magiging reaksyon. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang Pangulo sa mga Duterte at sa lahat ng tao na maaaring oposisyon or may oppose or may oposisyon sa kanyang mga polisiya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonselyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So, nakakaawa po yung ganon. Okay, sa pangalawa, he is weak, mahina at mayabang. Sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Nirespeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Tandaan po natin, 6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? 6 po ang nanalo sa kanya. At marami din po sa mga lokal at sa mga sa House of Representatives, sinasabi din po, ay marami din pa po kaalyado ang Pangulo. So sa kanilang party po, 2 po, PDP ang nanalo. So ano po ba dapat ang... Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin. So yun lang po. Ano pa pong sinabi ni... Tungkol naman sa cabinet revamp, sinabi rin po ni Mayor Baste na that was only a smoke screen, especially yung pagtatanggal kay Solicitor General Guevara.
kasi they don't want to admit na hindi talaga nila masagot yung mga tanong sa kanila. So hindi daw niya alam kung ano yung gagawin ng bagong Solicitor General. Siguro po tanungin niya muna po si dating Solicitor General kung ano po ba ang naging accomplishments ni Solgen Leonardo Guevara bago niya po punahin ang naging desisyon ng Pangulo. Ang ginawa po ng Pangulo ay ma-retain ang mga napagkakatiwalaan pa niya at mawala ang mga under-delivery, yung mga opisyal na merong under-delivery or under-performance. So, alamin niya po kasi muna ang facts bago po siya mamintas at maging obstructionist. Salamat, ma'am. Sam Medinilla, Business Mirror. Ayun, good afternoon, ma'am. Ma'am, yung regarding lang po dun sa 1+ ni President Marcos, nung free rides during Sundays. Itatanong ko lang po kung magkano yung budget for that and kung saan po, bakit po hanggang 2028 lang yung project? Bakit hindi po siya even after the Marcos administration? Okay, unang-una sinabi din ng Pangulo, gusto ko lang itong ulitin, na sa ngayon po, ang nais ng Pangulo ay magtrabaho. Magtrabaho lang at iwasan ang pamumulitika. So, kaugnay na rin po ito sa kaninang tanong ni Ms. Maricel. Well, bakit? Bakit po nagkaroon ng ganitong klase na promo para sa family, para sa pamilya tuwing Sunday? Wala naman pong budget required for the MRT3 at LRT2. Yan din po ay ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Dahil government run po ito at karaniwan naman po pag Sunday ay hindi naman po napupuno ang LRT at MRT natin. So wala pong budget na required for this. At bakit hanggang June 2028, last Sunday ng June 2028? Dahil nais po ng Pangulo na bigyan din po ng karapatan ang susunod na administrasyon kung ano po ang nanaisin nilang programa patungkol po dito. Yan po ay respeto lang po ng Pangulo sa susunod na liderato. Thank you. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN.